Yun. Welcome back mga boss sa ating channel, Uncle Jason Vlogs, ang inyong small time YouTuber, small time businessman na nagpapautang at nagpapautang ng bigas. So mga boss, welcome back, no? At for today's video, pag-uusapan natin yung ilang katanungan ng ating mga subscribers, which is kamusta na ba yung ating negosyong pagpapautang ng bigas? Kung tuloy pa ba at ano na ang balita sa ating sideline. Bago pala natin sagutin yung tanong ng ating subscriber mga boss, bibigyang diin ko lang, no, na itong pagpapautang ng bigas ay mas maganda na gawing side hustle lamang or sideline at huwag maging dependent. Kumbaga huwag gawing main source of income dahil nga pagpapautang ito malaki yung risk ng pagkalugi or pagkatalo, lalo na kung hindi mo pa alam yung pasikot-sikot at kung ito lang yung source ng income mo ay sa tingin ko mahihirapan ka, no, dahil sa mahal na gastusin at yun na nga, sa hirap ng paniningil baka doon pa lang ma-discourage ka na at mas lumaki pa ang problema. Imbes na magkaroon ka ng extra income ay mas mababaon ka pa sa maraming utang. Sagutin na natin ng diretso yung pangangamusta o yung tanong ng ating subscriber mga boss regarding sa ating sideline na pagpapautang ng bigas. Kung nakasubaybay kayo dito, no, na-explain ko naman dati na since 2017 ko pa ito ginagawa. So tuloy-tuloy pa rin mga boss regardless kung anong mga nangyari. Nagka-problema tayo sa financial o ano po man, tuloy-tuloy pa rin dahil subok na natin na kumikita ang sideline na ito, no. Marami pa mga challenges na nangyari lalo na yung panahon ng COVID at ngayon, no. At sa awa naman ng Diyos ay tuloy-tuloy pa rin. Marami pa rin kumukuha sa atin ng bigas. Tuloy pa rin yung tiwala natin sa mga tao, no, na kumukuha ng bigas sa atin. Kung mayroon mang pagbabago, imbis na 1 month to pay ay ginawa ko na lang 15 days, no, kalahating tawag nito, 15 days, kalahati, siyempre sa buwan, kalahating buwan. At siyempre, binawasan rin natin yung tubo. So, since kalahating buwan na lang yung palugit natin, 15 days, ay 100 pesos na lang yung interest. Sa ngayon, naglalaro yung kapital, no? Yung pinakamurang bigas na nakuha ko ngayon, no, kanina lang, ay nasa 1.4, no, yung pinakamurang bigas. So plus 100 ay magiging 1.5, no, for 15 days. At ang mindset ko ngayon, kung mayroong kukuha, mabuti. Kung wala naman ay i-hold ko muna yung kapital ko, no. Hindi natin ipipilit yung utang ngayon. Kung sino-sino na lang ay ibibigyan natin, hindi pa rin, no. Ang bibigyan ko pa rin ay yung mga subukan na yung alam kong pagkakatiwalaan ko pagdating sa singilan. Although hindi naman ako stricto sa paniningil mga boss, no, kahit so alampas pa lang 15 days yan, ganun pa rin, walang dagdag interest. Yung interest hindi rin tutubo, no. So fix yan, 15 days 100. Pero kung siyempre kung abot ng isang buwan, 200 pa rin yung additional ko. So, maintindihan naman natin yan nga dahil nga sa mahal ng presyo ng langis at ang iba pang bilihin. Kahit yung itlog, no, yung mahal na rin masyado at nagbabadya na rin daw yung tawag ito, LPG. So, no choice tayo mga boss, kailangan natin maghigpit ng sinturon ngayon. Pero tuloy-tuloy pa rin yung ating sideline. Yung last ko na pagpunta sa bodega, no, mga boss, ang sinabi naman sa akin ng may-ari ay hindi naman daw talaga mahal yung bigas. Doon daw sila sa tracking, no, na problemahan dahil nagmahal daw yung tracking. Siguro dahil sa pagtaas na rin ng gasolina at sa mga ibang gastusin, kaya siguro na nagmahal rin, no, yung tracking ng bigas. Pero sa tingin ko naman mga boss ay magagawa nito ng paraan ng ating gobyerno
Lalo na, no, na maraming tayong mga kababayan na ikakos at talagang nahihirapan sa pagtaas ng mga bilihin, no. Presyo ng bigas doon sa bodega, yung pinakamura is nasa 1.4, no. Talagang grabe ang pagtaas ng bigas. Tapos yung sunod is 1,500 at yung isa naman na kinukuha ng bigas, ang kapital niya ay nasa 1,550. Last week yun. So sa tingin ko, baka ngayong weekend pumunta ako sa bodega, baka mag 1,600, 1,550 at maging 1,500 na yung presyo ng bigas. So talagang malaking kapital, no, ang kailangan para mapaikot natin yung ating negosyo. Nagsimula ito noong November yata. Biglang dandahang tumaas yung presyo ng bigas at hindi na bumaba hanggang ngayon. So more or less 5-6 months, no? Wala pa yung crisis na nagaganap sa pagitan ng US at ng Iran, ay yung bigas ay tumataas na yung presyo. So hindi ito bago at hindi ko rin in-expect na magtatagal ng ganito katagal, no, na tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng bigas. Tinanggal ko lang ngayon sa aking sideline na pagpapauta ngayong pera. So nag-focus ako sa bigas ngayon at swerte naman na yung ating mga dati ng suki ay tuloy-tuloy pa rin sa pagkuha ng bigas sa atin, no. Kasi naman mga boss, dahil sa mga suki ko na ito, no, hindi na ako stricto sa pagdating sa paniningil. Although sa ngayon, hindi ko naman hindi ko naman sinisikreto na sa ngayon ito lang yung main source of income ko, dahil punong-puno tayo ng loan, no, mga boss. Dahil kung nasubaybayin itong channel nito, alam niyo naman na nagsimula tayo sa zero talaga, no. Wala tayong sariling ari-arian, kumbaga. So dahil nga sa eagerness natin na matupad yung ating mga pangarap, so inubos natin lahat ng pwede malon. Kaya hindi ako nahihiyang sabihin na ito lang yung source of income ko ngayon, no? Itong pagsaside hustle ng pagpuputang ng bigas. Dahil doon nga rin, no, hindi ko rin talaga ina-advise na ito yung magiging source of income nyo. Kung meron kayong regular na trabaho, mayroon kayong trabaho sa ngayon, no, mas maganda kung mayroon kayong extra na pera, yun yung ating isugal sa pagnegosyo ng pagpapautang ng bigas. Dahil nakikita ko na talagang magandang negosyo ito, or sideline, no, magandang sideline, dahil subuko na ito since 2017, 2018. Ito na yung tawag ito na yung sumagot sa mga monthly dues ko. So bigyan ko kayo ng konting idea, no, kung bakit malaking tulong siya. So dati nasa Cotabato City ako, ang monthly ng kuryente ko ay nasa 5,000 to 6,000. Tapos dalawang sakong bigas, sabihin natin nasa 3,000. Dalawang sako, I mean yung tig 25 kilos, no? Sabihin lang natin nasa 3,000. Tapos gasol. Although ang gasol ay ang maabot ang 2-3 buwan, pero kasali na rin sa mga expenses ko na doon ko kinukuha sa aking side hustle, no? Gatas ng mga bata, around 1,000 plus, no? 2 bata. Yung distilled water, sabihin natin sa isang buwan, kagasto ko rin ng 1,000. So imagine mo na lang yan, mga boss, kung sa sahod ko lang yun kukunin, at swerte naman wala tayong sahod. So talagang stress ka, no? So malaking tulong talaga itong sideline na ito, dahil pag kailangan ko ng pera, meron akong nabubunot. Ang kailangan ko lang intindihin dito, mga boss, ay hindi ko talaga magalaw o maubos yung kapital, dahil na-experience ko rin talaga, no, na yung panahon na mahina yung negosyo, maraming pera yung mga tao, walang nangungutang. So pag walang nangutang, tambay yung kapital ko, dahil nga wala kong sahod, nagagamit ko, ayun,
bankrupt ang incheck. Pero luckily naman, meron naman tayong mga natatanggap, no, sa ating trabaho, regular na trabaho. So, may mga bonus naman na pwedeng makatapal, no? Minsan makatapal sa ating kapital pag walang nangutang. So, yun ang isang struggle ko maliban sa mga walang mga hindi nagbayad, yung tinabla ko. Ang isa sa mga problema ko ay pag walang nangutang, natulog yung kapital. Pero generally, kaya hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin itong sideline ito. Kasi nga, kumikita ko at alam kong meron talagang kita. Pagdating naman sa tubo, ganun lang mga boss. Every 15 days, 100. Kung isang buwan, 200. Regardless kung gaano kalaki ng capital. Kaya ngayon, capital ngayon nasa 1.4, 1.5. So, yung bigas na ipapautang ko kung isang buwan magiging 1.7. No, mabigat na. Mabigat talaga kaya hindi ko na pinupush talaga. Kung may mangutang at tanggap yung presyo ko, okay lang. Kung wala naman, is okay lang. Okay lang din. Ang problema, pag tulog yung kapital, ayun nga, baka magamit ko. No, sa pang-araw-araw, sa monthly na expenses. Lalo lang yun, mahal ng gasolina at dalawa yung pinapagasolinahan natin. Buti na lang yung kotse, si Mrs. na ang bahala sa gasolina. Sa akin yung motor lang inintindi ko. Bali, yung mga gastusin na lang dito sa bahay, yun talaga ang priority ko. Yung mga ulam, alam nyo na yun. Dito ko kinukuha sa ating sideline. So, hindi ko to bibitawan hanggang sa kahit na matapos tayo sa ating mga loan, no? Dahil yun na naman ang ating hinihintay. Yung matapos yung ating mga utang na eventually baka hindi na tayo makautang din dahil sa awa ng Diyos ay wala naman tayong malalaking project na. So, tiisin lang muna ito habang ulit pa yung mga bata at worth it naman yung mga sakripisyo. Kaya tuloy-tuloy pa rin itong sideline na ito. At hindi ko nahihiyang sabihin na nakakasurvive naman ako at yung mga bills ko, no, every month dahil dito sa ating sideline. Siguro dito na lang muna yung content natin ngayong araw mga boss dahil yun lang naman yung ating goal, no? Sagutin lang yung mga katanungan regarding sa kamusta na yung ating negosyo pagpuputang, kung tuloy pa ba o hindi na, no? So wala akong nakikitang dahilan para itigil ko ito dahil nga kumikita. So tapos na po ako doon sa stage na niluluko ko ng mga pinapautang ko dahil nga, no, nandaanan ko na lahat ng yan. Pati bayan na lang ng loob at ng lahat madadaanan mo sa negosyong ito. Maliban na lang doon sa kung masama talaga ugali mo, tawahin mo yung hindi nakabayad sa'yo. Okay. Hindi ko gagawin yan mga boss. Marami ng experiences regarding sa paniningil at, no, yung tinabla. Yun ang mga risk ng sideline na ito. Kaya hindi ko talaga siya na-advise na ito yung maging main source of income mo. Sideline, oo. Pero main source of income, hindi. Dahil kahit anong sabihin mo, talagang mahirap paningil. Ako willing ako maloko. Kayo ba? Willing ba kayo? Yun ang tanong. Kaya kung hindi kayo willing na maloko, takot kayong maloko, maghanap na lang kayo ng ibang side hustle. Pero sa akin, kung malakas ang loob mo at may extra kang pera, okay ang side hustle na ito. So, hanggang dito na mga boss. Maraming salamat. At itatry kong every week mag-update sa inyo. So, thank you mga boss.